Hindi, Sabi kuya, mo sa akin, ako na bahala pag tapos pagbibintangan mo ako. Diyan nga tapos ng induction. Naku ba? Oo. Hindi ba tapos yung program? Muna dito. Pero na naman. Usapan pera. Ayaw mo, alam mo yan, pag-uusapan pera eh. Hindi pa nga tapos eh. Hindi pa nga tapos tapusin mo nga Yan, muna. sige. Nakakainis ka. Tuloy mo yan, kuya. Tuloy mo yan. May Mas nawawalang- kumanda ka sa akin mamaya. May nawawalang pera Yun lang daw talaga sa pala. induction. Well, kasunod na natin kung nasaan man, kung mga nakaimbak-imbak na kaperahan dyan. O, teka lang, bago mo sagutin, i-qualify ulit natin. Yan. Di ba? Paano ba may nawawalang pera sa induction? Ano muna ang opinion mo? Nawawalang pera sa induction. Actually, hindi ko alam kung paano mawawala ang pera kasi dapat well accounted siya. Tama. Number number one kasi, ganito, normally sa amin, for example, experience ko, kayo, di ba, chinarter namin kayo, kami yung sponsoring Yes, club niyo kuya. dati. Ang ginawa ko kasi, kuya, pag ako yung may sponsoring club, ang ginagawa ko, sige, kayong mga mag-charter, kayo humawak ng pera nyo. Kayo maghanap ng venue nyo, kayo maghanap ng caterer nyo, kayo maghanap ng sound system nyo kung kailangan pa. So, kung may matira dyan, sa inyo yan. Club fund nyo yan. Teka lang, ang ganda nung naisip mo. Alam mo bakit? Meron akong nakilala. Yan, ito. Meron nagsumbong sa akin personal. Bago pa to May nagsumbong sa akin personal. Sa aking FB page na laging fina-follow ng mga kaibigan natin. Yon. Alam mo sinabi? Kuya attorney. Kuya, ibig sabihin, alam ko ng kuya siya. Kuya siya, tito siya. Kuya attorney. Bakit si ganito namin? Siya lahat ang nangolekta. Siya lahat ang naghanap ng mga taong magpa-participate. Venue, catering, booth, photo booth, sabihin natin pati karaoke, sound and lights. Siya na daw ang lahat naghanap. Parang mas gusto ko yung idea mo. Alam mo, Actually, kuya, sa akin para sa akin, sorry, pasensya na. Okay, relax. Hindi, Work up ka masyado, work up ka, ano ba? binubuli na po ako dito. Hey, Hindi, ako, in reality, sa akin. Sa akin naman bilang kuya, walang problema sa akin yun. Kasi sa atin is tiwala sa isa't isa. Provided naman makapagbigay siya sa atin ng mga liquidations kung saan niya ginas. Walang problema yun. Kahit ikaw na maging event organizer kasi mas alam mo yan eh. Alam mo protocol, alam mo lahat, sinusuportan ka na lahat. Okay lang yun. Yes. Basta at the end of the day, pagka nagkakwentahan na, lahat ng resibo ilabas mo. Tama naman yun. I don't see anything wrong about that. Yes. Yung siya lahat ang Yes. nagkasikaso. Okay lang yun. Bakit? Kasi kagaya ko, Pasalamat pa nga kasi sila eh. totoo, magpasalamat pa kayo. Kasi nga, alam niya na yung mangyayari. Alam niya yung kakailanganin. Alam niya yung gagawin. Kasi nauna na siyang ma-induct. Nauna na siyang maging member. Tama yun. Pero kuya, kung simula pa lang hindi na sila komportable sa ganun, magsabi na kayo. Kasi tandaan nyo, chartering yun. Lahat kayo fresh. Lahat kayo pantay-pantay, equal footing pa kayo lahat. Wala pa sa inyong miyembro, wala pa kahit kung meron man dati doon na agila na lumipat, na dumapo sa inyo. Di tulungan nyo. Kung hindi ka komportable sa kanya pera, di sir, kuya, sir, pwede ba tulungan lang kita ako na maghanap ng caterer? Ako na maghanap ng ganito? Tumulong kayo. Kasi baka naman kasi minsan kuya may nangyayari na, kuya sige, ko na po bahala. Hindi, Sabi kuya, mo sa akin, ako na bahala, pag tapos pagbibintangan mo ako. Diyan ngayon nagiging importante ang orientation seminar. Kasi hinihimay-himay kung anong mga kailangan sa induction. Tapos, pwede nyo makita kung magkano ba yan. Hindi, kuya, ang problema kasi diyan, kuya, bago mag-orientation seminar, kuya, kasi a week before, magagawa mo na yan, kuya, next week, orientation na. Ibig sabihin, lahat all set na. Alam mo, hindi mo lahat matuturuan Yes. ng kagaya ng mindset mo. Bakit ko sinasabi yan? Aplikante ka pa lang eh. Mahihiya kang mag-question. Di ba? Pababayaan na natin yan na siya na lang kasi alam niya. Kung questionin mo ba yung dating club president? Ikaw, aplikante lang kayo o bago lang kayong sasali? Kung questionin mo, anong madalas sa reaction? Hindi. Number 2. Okay. Ito pa. Sasabihin kasi ng mga iba, kagaya natin, professionals tayo. Tama? Yes. May time ka pa bang maghanap? Di ba? Convenience din eh. Kaya ipinagkakatiwala natin sa mag-aasikaso o yung mag-organize. Pero kuya, kung convenience ang pag-uusapan, pagkatapos hindi ka naman komportable, karapatan mong magsalita kung hindi ka komportable. Kasi tandaan nyo, may incubation, may introduction. Ibig sabihin, kasi kaya tayo ini-incubate para maintindihan natin kung paano galawan sa organisasyon. Kung simula pa lang na nakita mo yung sabihin mo na dating miyembro na galing sa sponsoring club, na yung sponsoring club yun na nag-groom sa inyo or nag-incubate sa inyo, makikita mo na kung ano galawan nila eh. Kung ang galawan yan medyo bargas na o medyo hindi na maganda, mag-step up na tayo. Kasi Tama yan. tayo tayong professionals. Tama yan. Kuya, maikwento ko lang dahil nanggaling ako kay Kuya Sherwin,
ginaid niya ako. Teka, hindi habang- alam ko. Kasi Ano mo? napupunan Masyado niya. kang malaki. Napupunan niya. Pasensya na po kayo. Kanina pa po nila ako ginaganito. talaga sinasabi ko eh. Hindi. Through the guidance kasi ng mga naging sponsoring clubs natin, incubation ko pa lang, talagang hinimay na sa amin kung ano may gastusin. Mga kuya, pinabayaan nila kami na maghanap ng lahat ng para sa induction. Walang hinawakan ang club, yung kami sponsor, wala kaming hinawakan miski piso sa kanila. Miski yung pagdadausan inception nila, kayo maghanap kung magkano kayo makapag-transact. Totoo Yung yan. t-shirt, yung type B, sige, pa-approve namin yung inyong type B, pa-approve natin yan, pero kayo maghanap ng magpiprint yan. Ganun ginawa namin. Kasi Yes, kuya. ang pinaka pag pera pinag-usapan, ako irritable ko pag pera pinag-usapan talaga. Pero yan, sige, tuloy natin kaya. Hindi, kasi nakita namin lahat ng naging proseso. Yan tuloy, parang gusto kong ipagmayabang na nakita ko rin lahat kasi yung mga naging sitwasyon ng induction eh. Alam ko tuloy kung magkano ang isang sash, alam ko kung magkano isang kandila, alam ko yung magkano yung paggawa ng mga plaques. Kasi nakita namin. Ayun yung nakakatuwang isipin na lahat tuloy, lahat ng mga naging kasabay ko sa batch ko, nagtiwala. Kasi nagbibigay kami ng financial report, nagbibigay kami ng transparency. Tsaka nagtatanong tayo kung mas mura ba sa'yo? Oo, mas mura. Diyan na tayo. Magkano yung itim na kandila? Teka, sa Quiapo yan. Hindi ba kasama? Kasi seryoso kung iniintindi. Sash, okay. Kandila, itim, meron ba? Kung mga ilaw. Magkano? Okay. So ngayon, assuming na yung club funds o yung induction kasi may sosobra, dapat it will be considered as club funds. Yes. Dahil kayo ay na-induct as a club. Club fan yan ha, club fan. Hindi personal fund yan ha, or funds. Okay. So ngayon, kung magkakaroon ng improper documentation or baliktarin natin, kung walang proper documentation, then dito na ngayon papasok ang not only club problem but also legal problem. Yes. Himayin natin bakit club problem. Siyempre kayo ay nagtiwala sa isa't isa. Pinagkatiwala niyo yung pera ninyo sa isa't isa. Lalo na doon sa magiging head o yung mag-aayos. Usually, club president. Yes. Usually lang. Next. So, dito pa lang, masisira na yung tiwala nyo. Eh, bakit pa ako magbibigay ng pera? Bakit pa ako ate? Kung doon pa lang, nawawala na kayo ng gana. Yes. Sa umpisa pa lang. Di ba? O, number 2. Bakit siya magiging legal problem? Ngayon, dito na papasok yung tinatawag nating estafa. Yes. Ang estafa ay isang criminal case na pinarurusahan sa ilalim ng revised penal code. Bakit may estafa? Kasi, example lang, merong mga pinakitang resibo. Tinampered. Meron ba kayo narinig na ganitong kwento? Ako na lang maglalagay ng amount sa resibo. I invoke my right. Fraud. I invoke my right to Against self-incrimination. Tama? Ikaw. Yari ka, bro. Tama ba ako? Wala Yes. tayo sa Senate Blue Ribbon Committee. Yes. So, dahil nga, may malaking overhead, Yeah. nag-overprice, so, ang sasabihin, pakikiusapan yung kukunin, baka po pwede, blank ang resibo. Okay, mark up muna. Tayo na lang nag-uusap. Na. So ngayon, ano mangyari? Dahil nagkaroon ng panloloko, yun po yung swindling o estafa. Next, meron pa bang uri ng estafa? Meron pa. Example lang. O sige, ganun lang yung ginawa. Sinabi naman ganito, meron tayong mga binayaran na wala naman talaga. Okay? So wala talagang authority, wala talagang ganung person, wala talagang ganung pangyayari. So in short, nagkaroon na ngayon ng fraud o pangloloko. Kung umpisa pa lang, sa induction pa lang, pagbulsa pa lang ng pera, doon pa lang nagkakagulo na eh. What more pag tumuloy-tuloy yan? So anong masasuggest ko bilang kuya, bilang lawyer din? Dapat kayo ay magkaroon ng sariling transparency. Yes. Sobrang importante talaga yung I-suggest mo rin yung pati yung open ng books. Oo nga, kuya. Actually, dapat nga, kumbaga, every single detail na nanonote lahat ng mga nagiging lumalabas o pumapasok na pera. So, importante yung treasurer dyan. Then, Kuya, actually, nasa protocol natin yan tuwing may GMM. Meron tayong treasurer's report. Aha. Doon nalalabas yung unang GMM nyo, doon na dapat sinasabi lahat ng ginastos nyo ng chartering. Tsaka lang induction nyo, yun ang una nyo pag-uusapan.